Ah, salamat sa Ginoo nga 1 week is enough to stay in our houses aron mabati nato ang gitawag nato comfort zone. But ako mong gi-challenge nga ayaw gud niyo tuguti nga mapakyas nato ang pulong sa Ginoo sumala sa libro sa Hebrehanon Kapitulo 10 versikulo 24 ug 25 ang pag-adto sa panagkatigom aron pagdinasigay sa usag-usa. Amen. Exhorting one another so as the day is approaching. Tungod kay ang adlaw nga atong gipaabot hapit na gayon. Amen. Nanginon tikaw ayaw gid undang, ayaw gid og lunga, padayon bisag moabot man nimo ang daghang discouragement o daghang mo discourage imong kinabuhi ingna imong kaugaling self. I need to stand. Amen. Courage kanimo so dili ka maglangan mga igsoon. If you have your Bible, palihog og abli diha sa libro sa sulat ni Dr. Lucas chapter 3. Magsugod tagbasa from verse 1 until verse 6. Lucas kapitulo 3 versikulo 1 abot sa versikulo 6. I challenge you therefore, brethren, in the view of God's mercy, to offer your lives as a living sacrifice. Let your body be subjected to your spirit. Ang imong espiritu ganahan mo simba sa Dios, apan imong body dili ganahan. But let it be that your body will be subjected to your spirit na mo simba sa buhiganis ni nangas kabuntagon. Amen? Let's read Luke chapter 3 from verse 1 till verse 6. Nagaingon, Now in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of Judea, and Herod being tetrarch of Galilee, and his brother Philip, tetrarch of Iturea, and of the region of Trachonitis, and Lysanias, the tetrarch of Abilene. Annas and Caiaphas, being the high priests, the word of God came unto John, the son of Zacharias, in the wilderness. And he came into all the country about Jordan, preaching the baptism of repentance for the remission of sins. As it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, the voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. Every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be brought low, and the crooked shall be made straight, and the rough ways shall be made smooth. And all flesh shall see the salvation of God. Amen. And all flesh shall see the salvation of God. Ang minsan ni tanas kabuntagon mga igsoon is a bit of challenge matag sa kanato as a reminder. Have you prepared the way for the Lord? Imo na bang naandam ang alagian sa Dios so that you will experience sa gitawag sa verse 6, and all flesh shall see the salvation of God. Nakabalo ko mga igsoon that today, karong mga panahon na daghan nato ang kinahanglan og kaayuhan. Amen? Si Bro Roy nagkinahanglan kaayuhan, Maranga family nagkinahanglan kaayuhan, Anito family nagkinahanglan kaayuhan. And I believe kamo kitang tanan diri nagkinahanglan tag kaayuhan.
It might not be in physical. It might be in spiritual. But sometimes, ug usahay, I say sometimes always, financial. Amen? Because even at tibok kalibutan today reported that the economy went down. Deflation na nahitabo. Amen? And physical health gone wrong. Sa una, ang ubhon sipon ka, ang sipon isikma raman. Diba? Pagka magsikma, mawala. Iyan naman, ano sa mata? Ay, gisipon. Karon, ano sa na siya? Gi-COVID. Physical health gone wrong. But I'm telling you mga igsoon, the way and absolute solution into your wilderness is no other than but the Word of God. Ang pulong sa Ginoo. I'm telling you. In Luke chapter 3, from verse 1 till verse 6, kung imo makita mga igsoon, akong ihatag kaninyo how to prepare the way of the Lord. We may know already the ways. Siguro nakaandam na ta sa dalan, kay niabot na ang kaluwasan sa tong kinabuhi. Kinsa may luwas na dinhi? Amen. Amen. Ingon ka pag-istorya, be confident nga ikaw luwas. Pero kung di pa ka confident nga wala nga luwas ka, karon day orasa ingon ikaw, pray to the Lord o ginang Dios, Lord, today I will receive you into my life as my own Lord and personal Savior. Pinagis mong pag-ampo, I believe and declare nga ikaw maluwas o diluwas sa Ginoo. But ingon nga mga linuwas na, thus verse 6 does not or has no effect na sa atong kinabuhi. Kaya niyon ko pag-istorya kita or niyon ko kinsa tong naluwas na mayong amen. Everybody says amen. Right? Luwas na ta, amen? Amen. But the question is, sa verse 6, niyon pag-istorya, and all flesh shall see the salvation of God. How does this word in verse 6 shall take effect unto you and unto me that we are already been saved by the Lord? Because ang pulong sa Ginoo did not lose its power. Because the Word of God is always useful in every situation sa atong kinabuhi. Ingon nga Kristohanon, ingon nga dili pa Kristohanon, very useful kay ang pulong sa Ginoo. 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is inspired by God and is profitable. Mahinungdanon kayo. But atong tanawon diri mga igsoon, kung unsaon nato pagtan-aw o pag-andam, ingon nga mga linuwas na ang atong andamon karon, ang atong kaugalingon nga ang dalan paingon sa gingharian sa kinabuhing walay katapusan, ato gayon nga matagamtaman ang gitawag og salvation, including your soul and your body. Amen? Though our spirit is already saved, may ko pag-istorya, bisan ang atong espiritu luwas na, but your body and your soul need salvation. Nga nang kung need salvation because of this. Kinsay makagarantiyan ninyo nga dili na mo gutomon? Naapay usa diri nga dili na gutomon? Ako din mo ko gutomon. Basta makakaon. Walay makagarantiyan nato nga dili gutomon. Thus, those feeling nga gigutom, that is your soul. Kanang kusion ang imong panit nga nibati ka kasakit, that is the soul. Kanang imong una-una nga gibutangan og stress, na distress, na depress ang imong kasing-kasing, that is your soul. That needs salvation. Amen? Nagkinahanglan nagkaluwasan. And how does this word take effect sa atong kalag o sa atong lawas? When our soul is affected by depression, by kanang sakit-sakit, ang atong feeling masakitan, I'm telling you,
kung masakitan yung kasing-kasing, there goes, the physical will follow. Ningon siya si Haring Solomon, a merry heart gives a cheerful countenance, but a broken spirit drieth the bones. Proverbs 13:15. Nga malipay nga kasing-kasing, or ang masum-an nga kasing-kasing, or ang malipay nga kasing-kasing, maka pasaya sa imong dagway. Kanang masaya imong dagway, kanang tawhay kay imong nawong, that means physically fit, you are in good health. Diba? Pero kung ang imong dagway, bisa kung saan kagpakatawa, magpabilin ginang, mubitay ginang na adiri mao. Bisa kung saan kag-istorya nga, saan talaga na imong sinina, mubitay ginang diri kay, nagi kay gibati sa sulod, wala sa gawas. Lisod kayo. That needs salvation. Kabalo ba mo? Ganingon ang pulong sa Ginoo. Usa ka pinaka-importante kayong pamaagi ug dalan sa hingpit nga kaluwasan sa imong kalag ug sa imong lawas. Kay luwas man atong espiritu, wala lain kun dili ang pulong sa Ginoo. I can prove it to you today. Verse 1, during the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, kuyog sa lain nga mga kanang kasilingan nga mga gingharian niya ang iya mga pamilya. Na si Pontius Pilato, iya mga suod, na si Herod sa Galilea, si Philip sa Iturea, sa region of Trachonitis, sa Lycia, the Tetrarch of Abilene o Silesia. Kana bang mga, kung padulong na sa election, mga, sige tawag ka na, mga kabaro, mga kapartido. During the reign, imo makita mga igsoon nga, kung maghisgot ta sa kaluwasan o kagawasan, niining panahon na kung imong tan-awon og studyohan ang pulong sa Ginoo, during this time, ang kaluwasan og seguridad sa mga tao sa Dios layo og lisod gyud kaayo nganuman because of the human government. Sa makarong panahon na. Though our spirit na luwas na, but we are subject to human government, na kung unsay pakanaog sa gobyerno, we are subject sa imong pagtimbang-timbang, muuyon ba ka, musugot ba ka, or sa madili. Flooded sa Facebook, nga ipanglista na tong mga taong unvax, mga wala na baksinan, ipalista. And then, the days after, nisunod na po ang flooded sa Facebook nga, pati polis nagpakita sa balaod nga, this is not to enforce and pressure, and let us not make our citizens like a criminal na kinahanglan silang ma-pressure o magpa-vaccine. And in this world, I'm telling you, walay kasiguraduhan. Ang imong muna-una, libugon o gasulon nga walay kaluwasan. Kaya kaluwasan sa imong muna-una, kanang gitawag kalinaw. Amen? Kung malinaw ni imong muna-una, ay salamat. Meaning, luwas ta. Kaya malinaw. Pero gisama ka itong muna-una. But during this time, paminaw pag-ayo, even in the religious sect, look at verse 2. Even sa religious sect, versikulo 2, Annas and Caiaphas being the high priests. Kung imong tan-awon kani si Annas ug si Caiaphas, mao ni ang mga pangulong pare panahon sa paghari. Sa verse 1, sa mga dagkong tao, ang relihiyon or ang denomination sa mga panahon na gisudlan sa gitawag og human government nga ang nahitabo sa verse 2, paminamo. Human government versus the government of God. Sa verse 2, imo makatlagan nga, the word of God came unto John, the son of Zacharias, in the wilderness.
Ang akong pangutana, why did the word of God did not came through Annas and Caiaphas? Because nga naman, sometimes kini atong pagkarelihiyoso kaya sa atong relihiyon. Gigama na tas panguna-una og pagtulunan sa mga tao nga wala na ta nakapaminaw og nahimo sensitibo sa pulong sa Ginoo. That is why there comes John. Remember that Annas and Caiaphas is the high priest. Their ultimate function is to preach and teach the good news unta ngadto sa mga tao. Pero nganong wala nitungha nila ang pulong sa Dios ngadto sa ilang person aron ipakatap sa mga tao? Because ang ilang hunahuna dili na pagpangalagad sa Ginoo, but their mind is governed by humanity, human government, flesh. Unod tinguha sa unod. I'm telling you, dili ni pagdaot mga igsoon karon mga panahon na gipangsudlan ang mga grupo, mga relihiyon, mga denominasyon aron makuha sa mga tao ang ilang interest labi na this coming election. And this sometimes will deprive our righteousness nga dili ta ma-preserve sa pagkamatarong kung dili maganoy ta sa tinguha sa mga butang sa kalibutan ng ginoo pag-istorya nga. Duolon ta ko sa katawo, pastor, ug ang imong timbok simbahan mudapig nako. Tagaan ta mo og kuan, namoy service, namoy kuan. And these are in the mind karon sa mga tao because ang una-una sa mga tao karon wala lisod na tag kwarta, panglisod na tag panginabuhi. You need the salvation of God. Amen? But how? Aba nang unsaon? What you need is the salvation of God. Specifically, ingon nga mga linuwas na you always need the Word. It's absolutely the Word. After sa kama, Annas and Caiaphas being the high priest, kama, the Word. Amen? The Word is the subject nga mao'y nahimong focus sa verse 2 nga gidala sa Dios ngadto kang John, the son of Zacharias, ngano nagway? Because this word of God is always useful in every situation sa atong kinabuhi. Tanawa, palikod ako sa next verse. Si John, nga naka-receive sa word of God, niadto siya in all country about Jordan. Nisuroy siya. Iyang gidala ang pulong sa Dios. Amen? Ang iyang gidala ang pulong sa Dios. O kung iyang gibuhat, He preach. He's telling the world. Gitug-anon niyang kalibutan. Nga ang seguridad sa itong kinabuhi, ang pulong sa Dios nga maghatag ang seguridad sa itong kinabuhi. Dili ang atong security. Dili ang atong kusog. Dili ang atong lawas. Dili ang atong una-una. But it's the Word. After sa preaching ni John, it turns out the delivery of preaching ni John is about baptism of the repentance for the remission of sins. Nga naman di ay, even ang religious sa karong mga panahon ng mga igsoon, mihatod na sa pagpakasala. Nga naman, in this purity of the word, nasudla na sa trap sa kaaway. Munang ikaw ako karong adlaw kinahanglan magmabinan tayo. Because the day is approaching. Doon na kayong adlas pagbalik sa Ginoo. Ug masipyat ganita sa atong pagkamatarong. Goodbye, Philippines. See you in hell. We need to preserve our righteousness before the Lord. How? By the Word. Tuganan ta mo how to acquire the Word. Giun sa pag-receive ni John ang Word. Naanay assigned the high priest, di ba? Function is the high priest. These are the persons assigned sa Dios nga iyang tug-anan sa pulong niya aron isulti sa mga tao. Ba't ganong dito ni John? Ganong dito ni John? I'm telling you. Balik kong atras sa verse 2, versikulo 2. Kinsa si John? Kinsa si John? Anak ni Zacarias. Si John is anak ni Zacarias.
Nakahinumdum mo, unsa ng John? Favor. John is favor. John is grace. Meaning, John is the product of Zacarias. Kay unsa day si Zacarias? This Zacarias generation, ang kaluwatan ni Zacarias mo ni. The name Zacarias in the Greek and Aramaic, or wala ko ng Sipyat Hebrew, the Greek and Hebrew tells this compound name Zacarias, Zakaria, meaning Zakar, meaning to remember. Yah is God. Meaning Zacharias, to remember God. If this generation always remember the Lord, you will produce grace. Amen? Kung ang atong una, sige tag-una sa Dios sa kanunay, dili sa itong kaugalingon ng kapakanan, you will produce favor. You will receive favor. You will inherit favor. You will receive undeserved grace of God. Pagkaninduta mga igsoon. Munang si John, sa anak ni Zacarias, the Lord intended to deliver His word ngadto ni John because si John is the product of Zacarias. Kasi Zacarias hindi guna-una sa Dios, maong ang Dios iyang gipili si John kay kaliwatan man siya sa mga taong naguna-una sa Dios kanunay. Pero karong panahon na kung di ka maguna-una sa Dios, unsa may muna-unaon? Kung saan lugar na ito, mga kwartata, nga sa lugar itong buhat ng negosyo, ani, nga kanang nakutang income, nga magka-pressure na kuno na ito. Right? Makakita sa ito, pita ka na gamay na nagsulod. Na kung saan lugar itong buhat niya, kuha na raban, nagkataas na ng gasolina. Mahal na kayong palaliton. Sa una ang puspuro, tagpiso karon. Nagkapalit kong buha kabuk puspuro. Ni size naman, tag-tres na ding buok. Kani mga butang nga magkapahasol. But the ultimate solution is the Word. Because if you have the Word, you have the grace. Amen? If you have the Word, you have the favor of God. Pero lisod ni mo ma-receive ang Word, ang favor sa Ginoo, if you will not remember God always. Amen? Na-receive ni John, kay si John, anak ni Zacarias, ma-receive sa kaliwatan sa mga tao ang favor kung kini mga kaliwatan na sige una sa Diyos. Muna kay challenge you, remember God always. Amen? Huna ang Diyos kanunay. And look at this. Tanawa. Paminahan niyo pag-ayo ha. Si John, nga anak ni Zacarias, gihatagan sa Word of God, dito, asa paingon? Asa ganit paingon? Sa wilderness. Wilderness. Ilan yung hitabo. Ang kaliwatan ganit sa mga tao kasi una-una sa Diyos, nag-add favor sa Ginoo. Kaya naan na may favor sa Ginoo ang mga katawan na naguna-una sige sa Diyos, ang kining favor magamit sa panahon sa wilderness. Amen? Asa siya gidala? Sa wilderness. Because ang pulong sa Diyos is useful during the wilderness situation. Wala kay kwarta, mingaw kay sinsilyo. Diba? Mingaw kay sinsilyo, mingaw kay pulsa, wag maningog. Mingaw dyan kayo ba? Kanya pag kuha mo sa mong bulugasan, wala naging maningog kay mismo kasi natilok na dyan dito. Wala na yun. But this favor of God is useful in the wilderness situation. Kung saan na nato, always remember God. Amen? Always remember God, and you will receive the Word. You will have the grace. Verse 3, so gigamit ni John ang Word. Asan niya gidala? Sa wilderness. Kung siyang gibuhat, he's preaching the remission of sins. Karon, ano ito mo ni? Ang solusyon di ay sasala o kalisdanan sa katao pulong sa Ginoo. Amen? Kay
ang tao di ay nga walay pulong sa Ginoo, makasasala. Ang tao di ay nga dili maghuna-huna sa Dios iyang pulong, nakasala tubangon sa Dios. That is why we need the Word of God. After you will receive the Word, human sila nakadungog sa pulong sa Ginoo sa gibuhat, they were baptized. Nabautismuhan o nagpabautismo sila. Kaya ang pagpabautismo mong pag-usab silang kaugalingon, ang repentance, nag-usab ilang huna-huna, ang ilang huna-huna imbis, mangwarta taani, hindi ko paunay ra karon. Nausab ilang pauna-una, dito po na ito tagsimbahan. So they repented. Nausab ilang huna-huna, and ilang sala napapas. Amen? Ilang sala napapas. And here comes the salvation in spirit. Naluwas na ta mga igsoon, verse 4. Pamina mo, this is the use or the usefulness of God's word. Verse 4. And it is written in the book of Isaiah, or the word of Isaiah, the prophet, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his path straight. Karon kay mga linuwas naman ta, ang atong buhaton, himuon nato ang dalan sa Dios nga straight. Unya kay salabton man ni. Amen? Salabton man ni. So let's think about preparing the way for us to receive the salvation of God, to see the salvation of God in body, in soul, spirit. Okay naman ang spirit. Kung ano man tayo problema na, kigiluwas mo sa Ginoo. Kung saan ako paghimo nga ang dalan, mas straight, aron makaagi ang Ginoo. Ngayon ang pulong sa Dios, prepare ye the way of the Lord, make His path straight. Ang akong sulti niya ni karon sa buntag mga igsoon, ang agianan sa Dios, ang Dios mo adto, mo padulong sa usa ka tawo, ang agianan patag, straight. Kabalo mo unsay another word sa straight? Naka-focus. Wala nagsimang-simang. Wala nagliko-liko. Naka-focus. Amen? Ang tao nga si huna-huna, naka-focus na to sa Dios, dili magganoy sa mga butang sa kalibutan, nga magkapahaylo sa iyang pagkamatarong, the Lord is coming to you and you will receive the salvation. Next verse, verse 5, palihog. This is how mo ni tubag unsaon nato paghimo nga ang dalan mas straight. To make the path straight, verse 5, every valley shall be filled. Unsay gani valley? Unsay gani sa valley? Ha? Lisod ning Bisaya? Unsay valley? Wala ko kabalo. Unsay valley? Walog. Ang mga walog. Every valley shall be filled. Ang mga walog. Kung nag-isip kag straight, kung naay walog, meaning naay kulang. Amen? Every valley shall be filled. Unsaon nato na? To fill this valley, you always need the Word. Amen? Ang nakulang sa imong kinabuhi, pulong sa Ginoo. Ibutang mo ng pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi, and you will learn to content. Makuntinto na ka. Amen? Amen. Wala man tayo kaon, wala po tayo malungag. Because you have the Word of God, inunin ko galing. Sige ra, okay ra. Di mo mamatay ani, wala tayo kaon sa kakaon. Sooner or later, magkakaon ng gihapot ta. Tudluan ta sa Ginoo. Every valley shall be filled. But another term for valley sa soul, kanang mga, masay valley? Mas magitan ako? Masay valley? Walog. Nakabalo ko nga nakadungog mo aning mga panultihon sa kalibutan na kanang too much humble is, mas muna ko, too much humble is pride.
There are sometimes walog sa atong kinabuhi. Nga, sige kita, kuan, painabsanon kita kaayo, pero dahil atong pagkapainabsanon, maghatod nato sa pagkaunlod. It will bring unto depression sa atong kinabuhi. Manang we need the Word of God to fill in sa atong down situation. You need the Word. Kapit lang sa pulong sa Ginoo. Amen? Ayam salig sa imong kaugalingon. Nga, karon kayo tayo kwarta sa Irani. Tanaw na itong mga lubiyog na may bunga. Kung paso na ito niya. Ayam salig. Basig, pagsakani mo, nahulog po kas lubid. Nanisamot na noon, wapay kwarta. Ma-hospital pa, piyang pa. Marang-arang umadrit sa binteryo. Wala ko nag-ingon nag-apo nga. May kamatay. Pero, I'm giving you the point. Balik ka diri. Sa kinabuhi, every valley shall be filled, and every mountains and hill shall be brought low. This talks about sa soul, kanang ato kasing-kasing bitaw nga, abot ang panahon nga labi na og natay mga panalangin, nakapasarta sa exam, dayon nilampo sa ato mga kurso. Nitaas na ato ang garbo. This is how to prepare the way of the Lord. You cannot enter into the kingdom of God kung taas kay tagarbo. Amen? Munang pailo. Amen? Paubos. Pira ayaw po paubos o maayaw kay too much humble is pride. Every mountains and hill shall be brought low. Pero I'm giving you another meaning of every mountains. Kung naa kay pulong sa Ginoo, every mountains of problems or hills of problems ang kinabuhi, kay na kay pulong sa Ginoo, patago na sa Dios. Amen? There is no problem too big. God cannot solve it. Kasi nakahinom naman ng kantahan. Siguro katong mga edad-edara, mga sama na ko. Nakahinom doon pa mo anak. And crooked. Kasabot ko say crooked? Sabi say crooked. Pwede ko na magbasa sa inyo mga Biblia, Binisaya? Ha? Balitog. Liko-liko. Ang tanang mga liko-liko, tarungon. Amen? Kana mga lagay ka sa Ginoo, tarong dyan ay liko-liko. Matugay ka simbahan, ato yung simbahan ay nagsimang sa lain. Ay, di sa tamang simba kayo. Sayang mo po ni. Sayang mo po doon. Bring your determination under subjected sa inyong spirito ng musimba gaya sa Ginoo. And the crooked shall be made straight and the rough ways. Kana, ang mga gansal-gansalon, gansang-gansangon or gansal-gansalon, kana bang mga rough road, mga bumpy roads, ganang dagkong mga bato ng lutaw, kanak tanan, kinahanglang mas smooth. Kung saan di ay kinahanglan, anak, you always need the Word. Amen? Kung naay gamay garbo nga nilutaw, simong kasing-kasing nga mga makapauntol sa dagubang mga tao, kinahanglan ng patagon. Amen? Ipanglabay ng mga bagal-bagal. Ipanglabay ng mga dagkong bato. Kuha sa dalan, aron matarong ang dalan. Ningon ang Hebrehanon Kapitulo 12, versikulo 1 o 2, punting, itutok yung mga mata nga ito ang Jesus na mag-uubman o maghigit sa mga pagtuo, pinagi sa pagsalikway sa mga nakababag o mga nakapabugat sa inyong kaugalingon. Muna yung sa pulong sa Ginoo. Isalikway, pagkuhaan ng mga bagal-bagal. Kanang manilig ka, nga nang samo kayo ng bato, nga bugat kayo ng sagbot, kuha sa ng bato. Dahil makatarang kag panilig. Diba? Dahil kung manilig ka niya na sing bato, sing goy-goy po sa sagbot, bugat kayo ng sagbot. Tingnan ang pulong sa Diyos. Last verse, ningon ang versikulo 6, and all flesh shall see the salvation of God. Usa sa mga nakadepress sa katao, kaning sa versikulo 5, nag-iingon pag-istorya, valley.
Kung imong tan-awon ning valley, kaning mga nakulangan or kanang mga walog sa kinabuhi, actually, ako mahinumduman, sama ni Salmista David nga, ngayon sa pag-istorya, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Kay iya nakapunan, nga kung ikaw di ay Kristohanon, nga naanay pulong sa Ginoo, kanang mga walog sa kinabuhi, but-but na. Amen? Nganong but-but mo na? Inon kasi kung una-una nga, sikag simba niya, wala kay kwarta. Imuhin na, sikag simba niya, wala na gani kay hugas. Butangan og mga walog sa kinabuhi nga makulang niya, manikamot na nga kining nakulang nato atong mapatsingan, matabon-tabunan, aron mapatag ato ang panginabuhi. Pero dili pinagistong kusog, pulong sa Ginoo. We need grace. Amen? Kinahanglan nato ang favor sa Ginoo. Sumatotal, usbo na ako, si John lagi gidala sa wilderness. Ginadin to sa wilderness ang mga walog, mga gansal-gansalon ng mga dalan, mga liko-liko ng mga dalan, na dito sa wilderness. Pero dali ka syudad, halos mga karsada ay patag kayo. Gisiminto na, gispalto pa. Di ba? Yun, ana. So, I'm telling you, the Word of God is very useful sa kamingawas ng kinabuhi, and you will see the salvation of God. This actually talks about construction. Amen? Dili ko ang mga engineer, construction. Ang construction yung ginini, pares ng kinabuhi. Remember this, kung wala kay pulong sa Ginoo, kinahanglan tag reconstruction. Amen? Kung mag-isgot ng tag reconstruction, ang atong lawas na napurma, ang atong kinaiya o batasan na napurma na unta, niya kay i-construction man, pasagdahin nga masakitan gid ka. Kay kanang karsada, magama ka karsada, o iman pasagdahan nga, ay naghilabti kay nakapundar na diha, ay kinahanglan ginang kuhaon, kay simintuhon man, kay patagon man. Amen? Allow those things sometimes nga imong gi-give og value nga ma-uproot o ma-remove, kay there is better, there is more sa dihang mahumana ang construction sa imong kinabuhi. Amen? O kung nahumana construct imong kinabuhi, sayon na kayo malagian, and you will always receive the salvation of God. I challenge you to study more of the Word, nila yung mga Kristo mga ito, because I believe you will receive more revelation from the Lord. We always need a Word. Amen? Manang every Sunday, ayaw ginyong pakyasan maminaw sa pulong sa Ginoo. Ayaw ginyong pakyasan kapag ulis ninyong balay, dili ninyo mabaron ang pulong sa Dios. O ayaw ginyong pakyasan na ang pulong sa Dios na nasa inyong mga Biblia, sa inyong mga panimalay, inyo rang pasagdaan. Kuhain yung mga Biblia, basaha, o ang pulong sa Dios, ibutang sa inyong una-una o kasing-kasing o ingna sama ni David. Lord, ang imong pulong, gikulit nako sa papan sa akong kasing-kasing aron ako dili makasala batok kanimo. Kaya sa diay, kung ang tao walay pulong sa Dios sa iyang kasing-kasing, makasala gyud ang tao. Sa lakod nga pagkaistorya, aron mawala matong sala, kay ang sala way nagdalag tunglo, ang tunglo lisod, di ba? Aron di ta matunglo, aron di ta maglisod, basahin yung mga Biblia. Amen? Basahin yung mga Biblia sa inyong mga panimalay. And always live by the word. The just shall live by faith. Let's pray. Dalagon ka, O Diyos, ninangas kabuntagon, Ginoo. Lord, the time we use today is not enough, Ginoo, sa among pagsimba. But tagaimig favor ka na, O Diyos, a heart to always worship you every day. Maingon Ginoo nga nagkinahanglan ka sa amuang tithes in every time. Tithes sa among oras, O Diyos. 24 hours in a day, nagkinahanglan ka 2 hours and 40 minutes. Pero kung tithes ra Ginoo wala mi offering, amo ra gibalik diha kanimo ang imuha. Where is our offering? Tagaimig beyond 2 hours and 40 minutes. Pwedeng tagamin mo 3 ka oras, pwedeng tagamin mo 4 ka oras, nga mo simba mo dahil diha kanimo Ginoo.
And this will be our devotion and our quality time with you. Dalagon ka, O Diyos. Gihalad na mo diya kanimo Ginoong tanan. And I pray, Father, nga samtang pamalandong ni imong mga katawan, O Diyos, back home, magabasa sa imong mga pulong Ginoo. Show it unto them. Because the side ni Ginoo, even the religious leaders, sa Luke, si Anas o si Caiphas, Ginoo, ang pulong wala niabot ngadto kanila, apan niabot sa mga kaliwatan nga naghuna-huna o naghinumdum kanimo. Ako nag-ampo rin sa kini mga katawan na niya kang Ginoo na nagahinumdum diya kanimo Ginoo. Imong tagaan og ipulong nimo Dios. Imong tagagpulong a word of instruction how to reconstruct our body for us to inherit the salvation. Laigod ka, O Dios. Salvation from sickness. Salvation from diseases. Salvation from the bondage of darkness. Salvation from sin. And everything that entangles our life nga nakapugong ka na mo, O Diyos, pagsulod sa gingharian sa langit. Nalaygon ka, Ginoo, among gihaladya kanimong tanan. Tanang noong himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Hinumdumi kanunay, we live by the word of God. Man shall not live by bread alone, but by every word